Ang mga unang Pilipino ay gumamit ng sistemang barter sa pakikipagkalakalan sa kakatik bansa. Ang barter ay isang sistema na kung saan ang bawat mangangalakal ay nagpapalitan ng produkto tulad ng shell, asin, langis, at ang gold coin na pilansitos. Tatlundaan tayong sinakop ng mga Espanyol, at sa pagsakop na yon ay nabago rin ang itsura ng ating pera, tulad ng Pilar Dollar, Alfonsino Peso, Cobs o Makukinas, Barilla, at ang El Banco Espanyol Filipino de Isabel II. Dito rin naitatag ang kauna-unahang bangko sa Pilipinas. Ito ang El Banco Espanyol de Filipino. Sa paghahanap ng kalayaan sa mga Kastila, ang Republika ng Pilipinas noong 1898 sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo ay nagpalabas ng sariling papel na pera at barya. Ito ang Republika Pilipina Papel Moneda de 1 peso. Hindi nagtagal ang kalayaan na inaasam ni Emilio Aguinaldo sapagkat pumasok ang mga Amerikano sa Pilipinas. Nagtatag ang mga Amerikano ng mga sistema ng pananalapi sa Pilipinas, batay sa kanilang pera o dolyar. Nag-issue ang mga Amerikano ng mga barya sa pagdidisenyo ni Melesio Figuera. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, labis na nagulo ang sistema ng pananalapi ng Pilipinas. Nahati ito sa dalawa. Ang una ay ang pera ng Hapon o Mickey Mouse Money. Tinawag itong Mickey Mouse Money sapagkat may pagkakahawig ito sa peking pera na walang halaga. At ang isa ay ang pera ng gerilya. Patago itong ginagamit sapagkat maaari silang hulihin pag nakita ito. Nang makamit ng Pilipinas ang kalayaan, ay ginamit nila ang dating pera. Ngunit may tatak ito sa likod na victory. At noong dekada 60 ay unti-unting nabago ang mga dolyar na pera ng mga purong Pilipino. Ang bagong lipunan ay sinimulang gamitin noong 1978. At noong 1985, unti-unting napapalitan ang mukha ng pera hanggang sa nagkaroon ng logo ng Bangko Sentral ang bagong pera.